mga pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Yes, magandang buhay po sa ating mga kaibigan sa apat na sulok ng mundo. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. At ngayon po ay narito tayo sa event po ng International Conference. Yes. It's an international conference for sustainable development. It's actually an international conference on poverty alleviation and sustainable development. And this is being conducted by Samar State University, where our co-host is the Visayas State University. We have collaborators from abroad. We have 3 international collaborators, and then from other SUCs, agencies of the country. Okay, at bago po ang lahat ay siyempre kailang kilalanin muna natin si Ma'am. Ma'am, ano po muli yung inyong pong pangalan at ano po yung inyong position po dito? Okay po. Ako po si Sherry Ann Calanuwa Labid. I am currently the Executive Director for Research of Samar State University po. Yes. So, ano po yung mga naging kaganapan po ngayong araw na po dito? Okay po. So, ngayon po ay day 1 ng international conference natin. So, sa day 1, marami pong nangyari kaninang umaga. So, we started po with an opening program, tapos we had keynote speakers na nagbigay po ng mga malalamang meaty speeches. Yes. Meron po kaming mga plenary speakers. So, of course, aside from that, meron po kaming mga collaborators from PNU na nagbigay po ng aliw, mga intermission numbers sa kanila po. So, later part ng morning, nagkaroon din po ng breakout sessions kung saan doon po nagbigay ng nagpresent po ang mga researchers from all over the country ng kanila pong mga researchers. Ay hindi lang po sa sa country natin, because we have also visitors from Vietnam, from India, from other places of the country po. Ayun. Yes. So ma'am, in short po, ano po yung pinaka-highlight po ng event na ito? Ang highlight po ng event na ito is actually yung kung saan na nagtitipon-tipon po ang mga stakeholders, mga heads ng mga agencies, hindi lang heads, pati rin mga members ng ACADEN, LGU, non-governmental organizations po, iba't ibang agencies kung saan nakilahok po sila para mag-share po ng mga ideas nila kung saan po maa-alleviate po ang poverty ng ating bansa. So sa ngayon po, ano po yung mga programa nyo o mga event nyo na pinapakinabangan na po talaga? This is one. Are you referring to sa programs ng Samar State University po? Yes po. Ay, marami po. So, actually, ang isang namin sa university, kung saan ito po ang masasabi kong may direct touch dun sa community po natin, ay ang research at saka extension division ng university. Well, alam naman po natin sa state universities or sa higher education institutions po, 4 po ang mandate namin. So, 1 is instruction, research, extension, and production po. So, sa area po ng research and extension, so kami po yung nag-aaral kung ano pong mga dapat gawin po, ano pong mga dapat na mga programa, proyekto, na magkaroon po ng magandang impact dun sa community. So, what I'm saying is, nagbibigay po kami ng mga extension services dun sa iba't ibang community or locality. Pero this is basically based ng research. So, nag-aaral po ang mga faculty members namin. At the end of that, tinitingnan po namin ang mga major findings, and then from this, we develop programs, projects, and activities na mapapakinabangan po ng mga tao sa grounds, sa communities po. So more on focus po kayo sa poverty, di po ba? Yes naman po, kasi if you look at the strategic plan of the university po, dalawa po
ang goal? Well, of course, gusto namin maging international. We go into internationalization. Samar State University is dreaming to be one of the top 200 HAIs in Asia in the near future. But second goal of the university is actually poverty alleviation in Samar. Gusto po namin na magkaroon po kami ng impact, somehow we can be of help in alleviating poverty in Samar po. Yes. Okay, Yes, so matutuwa yung mga nanonood sa atin dahil kasi napakarami po talaga sa ating mga kababayan. Katulad po ni Ma'am kanina na talagang yung sincerity niya nakita si natin. President po, opo. Yes, kung paano talagang na-touch siya emotionally, alam niya yung sitwasyon ng ating mga magsasaka, magmahisdat, so napakaganda po ng inyong goal. So ma'am, kasi po tayo po yung napapanood po sa Armed Forces Radio po. Okay. Siyempre po ating mga sundalo, kanina po na-mention nyo na talaga pong para pong nakakonect din po kayo doon. Ano po ba yun? Gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang Samar State University po ay I'm actually representing the university. I'm one of the members of the multi-sectoral board, MSAB po. So, it was only last year that I'm the newest member of the MSAB. Doon po ako nag-take off. Ako po ang current chair ng Research and Education Committee ng MSAB. So, ang Philippine Army 8th Infantry Division po ay nag-commission sa Samar State University na mag-conduct ng mga researches. And one of these researches na kinandak po namin ay yung Citizen Satisfaction and Trust Survey ng Eastern Visayas. Okay. Opo. But this one is basically tiningnan po namin kung ano po ang satisfaction at trust ng mga barangay captains ng geographically isolated armed conflict areas ng Region 8. Kasi po 2021 medyo marami pa po ang mga community na ganun. And I'm so happy naman po to tell you po, ma'am, na maganda po ang satisfaction and trust ng mga namin. Ng mga barangay captains. So because of that, we would like to validate po ang result. So ngayon, we are already conducting phase 2 ng study, and this time, instead of using the barangay captains, we are now requesting multi-sectors. We will be getting feedbacks from the different sectors kung ano po ang perception nila, ano po ang satisfaction level nila at saka trust rating nila sa 8th Infantry Division Philippine Army. And on top of this, bagong phase 2, gusto rin po namin i-assess ang mga initiatives ng iba't ibang sectors dun sa LCAP na program ng government natin. Ayun po. So we are in phase 2 na po. So, ang galing, So, ma'am, bukod pa po dyan, ano po ba yung mga, sa ngayon po, ano na po ba yung, masasabi nyo na po na successful na po sa inyo pong mga proyekto na ginagawa? Proyekto ng university? Yes po. Ang nakikita ko naman per observation, malaki na rin naman po ang pagbabago. Personally, of course, being the Executive Director for Research, nakikita ko na rin naman po ang mga pagbabago sa Samar because of our active engagement po. Kasi alam mo, ilang years na ba kami na talagang sa grounds. Before po kasi, sa university namin, we were only conducting researches sa four walls ng classroom namin, sa campus, but it came to a point na talagang pumunta kami sa grounds. So, most of our researches now, at saka yung mga extension, ay sa community-based na po sila. Considering also na we have about 8 to 9 centers. So, we have Center for Engineering, Science and Technology and Innovation. We have the Research Center for Culture and Social Issues, kung saan si Director Paracho ang director. We have the Samar Island, yung sa JU Information System, Data Analytics. And then we have the Center for Good Local Governance.
Center for, let me see, Adult Education Technology Learning. Tapos, meron po kami Center for Fisheries, Aquatic Talagang lahat Resources, Research and Development. Kasi we have about 9 to 10 research centers. Kung hindi ko na ma-memorize. Pero and all this po, sir, ma'am, Yes. lahat po sila, yung mga centers namin, they have their own programs and priorities. And ito po ay sa grounds talaga, sa community. Talagang kailangan talaga bumaba, hindi pwedeng Opo. laging nandito lang para ma-reach mo talaga at malaman mo kung ano talaga yung mga needs. Although hindi naman po namin pinababayaan yung education. Because as ayun, teachers, siyempre. as academic, kailangan naman po kami mag-conduct ng mga researches kung saan mai-improve po, mai-enhance ang teaching namin. But more than that, sa community po talaga. Yan Yes. ang mga researches namin. Ma'am, alam niyo po, nanonood po sa atin si Doc Glenn Ocaya. Sir Glenn, good afternoon po. Ayan. Narinig ko ang pangalan mo kay ma'am. Kasi nga yung mga Opo. project po nila doon sa mga nagbabalik na. Last week lang po, nakita kami ni Doc Glenn. Yung mga livelihood niya, para po sa ating mga nagbabalik na. Ang dami kasi ng mga projects ng DOST. Oo, kaya. Tapos they are good projects. Actually, meron kaming collaborations with DOST. Yun. We have a number of projects funded by the DOST. Yes. Opo. Okay ma'am, kung meron pa po akong hindi natanong, go ahead po. Ako po magtatanong sa iyo. I am just so happy po na nakarating kayo. Actually, sa international conference namin, nagbigay po kayo ng flavor sa amin. And I am so glad that you responded to our invitation. So I hope na with a number, siguro more or less 15 kayo na media na nag-respond sa invitation namin. We're hoping na kahit yung marami pong mga tao ang makaalam na the academ po are also doing something para po makatulong po kami dun sa sa societal problems. Yes, tama po kayo dyan ma'am, kasi sa totoo lang po, marami po talagang hindi po nakakaalam na may katulad po ninyo na iPubcom na po, no? Na talagang ang ganda po ng ginagawa, ano? Talagang kung basta sinakop na lahat di ba? Nandun na lahat. So ma'am, hinga po na lang po kayo ng mensahe, kasi speaking of OFW, marami po tayong mga viewers din po Kung meron po kayong mga parang benepisyo po para sa kanila, pwede niyo pong banggitin kung ano po yung pwede nilang mapakinabang. Pero alam ko si ma'am po yun no? Tinitingnan ko na si Director Camacho parang sa kanya. Opo, siguro na lang, I would like to, ibigay ko na lang kay Director Camacho. Pero bago lahat ma'am, yung inspirational message niyo para sa ating mga sundalo. Okay. Siguro ang masasabi ko lang po sa mga kasandaluhan natin who are avid fans of Ma'am. Opo, ito pong masasabi ko, based po sa research na nakandak po namin sa Eastern Visayas at saka doon sa pulso po ng mga tao, the Philippine Army is doing good. They are doing their job well. Kaya nga po sabi ko kanina, mataas po. If I'm not mistaken, the satisfaction rating is about 95%, while the trust rating is about 97. I hope, but it's more than 95 po. Yun po ang naaalala ko. Masasabi ko lang po, please continue doing your job. I know you are already overwhelmed with, kasi sabi ko sa kanila sa mga namin sa board, sa multi-sectoral board, ang dami ng trabaho ng mga sundalo. Anyway. Mabuti na lang merong mga katulad nyo na nakasupport, no? I just hope, sabi ko, I hope malaman din po ng mga tao na ang primary role ng soldiers ng Philippine Army is to protect our people. Kasi baka po makita ng mga tao na halos lahat nyo na ginagampanan, tapos at the end, pag hindi nyo nagampanan ang isa, baka sabihin nila na,
ay bakit hindi nila nakuha to? Pero I think we also have to instill sa mga tao na basically the major function of the Philippine Army is to protect the people. Yes. Kumbaga, secondary na lang po ang iba. But we are so appreciative naman po na they are doing more than their responsibilities. So, to the men in uniform, ang masasabi ko lang po, congratulations and continue doing your job. Thank you. Yes! Palakpakan po tayo para kay Doktora Sherry Ann Labid po. Apa. Kita niyo, batang-bata pa si Ma'am, pero ang dami ng accomplishment. Thank you so much, Ma'am. Sana po hindi po ito ang una at huli na pagniniig natin. Kasi kailangan meron pa rin po ako marinig sa inyo, mga update ninyo. Sa napakarami yung ginagawa, kailangan makarating to sa ating mga kababayan. Hindi yung dito lang. Kailangan buong mundo yan na mapaki. Lalo na po ang ating programa, ito po yung Buhay OFW ngayon sa 4 na sulok na mundo. Meron po tayong malaking grupo ng OFW. Ito po yung Bantay at Kasangga ng OFW International. Kami po yung tumutulong po sa kanila, sa kanilang mga problema. Okay, thank you so much, ma'am. Once again, thank you so much, Doktora. Thank you, ayan po, mabuhay po kayo. Thank you. Okay, pansamantala muna po tayong magpapaalam, pero babalik po tayo after this. Thank you po. Thank you so much. Sige po. Sige, sir. I still believe that I cannot really say that it has been solved without data. Pero I think with the partnership that we have with the Armed Forces of the Philippines, no, and the scholarships and the affirmative actions that we have started to install, no, for the poorest of the poor, medyo na-solve na po yung problems with this and other problems. But I'm sorry, I cannot give you hard facts. But per feedbacks from the different LGUs, medyo na-solve na po yun. But I think, sir, Mayor, okay, Mayor. Members of the multi-sectoral In board. terms of peace and orders and also the insurgency, the problem of insurgency in the province of Samar. So, di na magtatagal. Matatapos. This is zero. Because of the import. Import sa military at dahil dun sa NTPL Cup. And I am fighting. Parang ako yung nakapayo sa ibang munisipyo na LCE na tulungan ang gobyerno, lalo na yung kasudaluhan sa pulisan natin na tapusin na talaga para matapos na itong poverty. Kasi itong insurgency is the main cause ng poverty in the province of Samar. So kailangan mong tulungan. So dahil doon, lahat ng mga mayors lumalaban na din natapusin itong armed conflict in our province. So ako hindi ako nag-atubiling lumaban talaga. Bulgar ako, hindi lang akong lumalaban but solely yung prinsipyo na magkaroon ng development ng ang Matuginaw. Specifically may municipality na tapusin talaga yung insurgency. Kasi nasa interior municipality yung Matuginaw. At doon nagsimula yung ibang LCE na lumaban din at tumulong talaga doon sa NTPL Cup. So, tinatapos namin by the end of this year. Yun plano ng FID na with the leadership of General Ligayo na tapusin talaga hanggang December yung armed conflict ng province of Samar. So, kasi gusto na namin ng development. Ayaw namin ng bulok. Ayaw namin ng... Kasi ang pinakamalaking hadlang ng development ng province of Samar is insurgency. Yes. Kaya ito naman, sinasabi ko palagi sa mga tao ko, lalo na sa Matuginaw, na hindi pag-aarmas ang solusyon. Kung hindi ang mangarap ang bawat Samarlon na itaas ang pamumuhay ng bawat pamilya. Yes. Para magkaroon ng magandang buhay lahat.
Okay, so December is Our target. very... Yung mga mayors na gusto talagang umunlad na yung bayan at mamuhay ng tahimik na nagkakaisa. Yes. Thank you, Mayor. Okay, welcome back to the program Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Ito pa rin po si Terry Alpa at syempre meron naman po tayong kasama dito na sasabi natin, i-congratulate natin dahil sa kanilang mga ginagawa para po sa ating mga kababayan, para masuportahan yung ating mga kababayan. Sabi nga nasa baba, ano? Malalaman natin ngayon kay Ma'am kung ano ba ito. So kanina po napakinggan niyo si Dr. Labid. Ang ganda po ng kanyang mga naging successful story, lalo na po sa ating kasundaluhan. Talagang involved siya na napakinggan natin. So this time, kanina po sundalo tayo, yung mga bayani nating tunay. Ngayon naman po sa OFW tayo. Sila naman po yung modernong bayani. Okay, pakilala na po natin si Ma'am Maria Ruby M. Parrocho. Correct po, Ma'am? Siya po ang Director ng Research Center for Culture and Social Issue. Hi, Ma'am! Hello po! Magandang hapon po, mga kababayan ko dyan, mga OFW po. Kayo po ay hero din po. Tsaka, ang laki po ng pakinabang ng government po sa inyo because of your remittances. But we understand po na hindi kayo panghabang buhay dyan. So, let's see kung anong magagawa po ng academe sa inyo po. Yun po. Okay, ayan. So si Ma'am po ay Director ng Research Center for Culture and Social Issues. Sa ano palang pangalan pa lang po ng organisasyon, talagang masabi na nating maraming programa at di mauubusan. Okay, Ma'am, bilang Director po ng nabanggit natin na Research Center, ano-ano na po ba yung mga inyong mga programa po sa ngayon? Opo. So sa ngayon po, we have 4 priority trust and programs po. Yung isa po, syempre we are from Samar, so ang tawag po namin is Uswag Samar. Yung pangalawa naman po is Kultura sa Marnon. Yung pangatlo po is Kahimsog at edukasyon. At yung pang-apat po is yung Boses ng Katauhan. Yun po. So doon po sa unang programa, which is Uswag Samar, this is actually anchored on the issue of poverty. So, dito, alam naman po natin, today we are conducting, the 4th International Poverty Conference po. At dito, pinapakita namin what are the trends of time, ano yung mga researches na ginawa ng ibang academic institution, pinapakita nila dito relative to poverty alleviation. Kaya nga po, hinihikayat namin yung mga local government officials, chief executives to attend, baka makapulot sila ng mga pagsususi na ginagawa po ng mga akademya po. So, at saka baka may ginagawang gusto nilang pasukin din because na pag-usapan yung ganon. So, ito po yung pinaka-primary platform po ng 4th International Poverty Conference po natin. So, yung second po naman is doon sa edukasyon at kahimsog. Kahimsog for Samar is health. Kasi alam naman natin na yung primary assets, masasabi natin, is of course yung health ng mga tao. At saka So, yung kaalaman. in Bisaya po, may natutunan kami ni Sergeant. Kahimsog is health. Yeah, is health. Sa ating mga kababayang Bisaya. Ayan po si Ma'am. Kasi tinitingnan natin dito kung ang mga health services ba na provide natin doon sa mga nasa laylayan ng lipunan, epektibo ba? Nakakarating po ba? Yes. Nakakarating po ba sila? Kaya dito rin po we're working very hard, of course, with our president who's very inspiring at saka napaka-dedicated po. Dito po na-conceptualize din po yung Samar Island
Institute of Medicine. So yung summer po kasi ang laki niya pero wala siyang eskwelahan for medicine. So yun po, at saka of course national in the national context, talagang kulang tayo ng kumukuha ng medisina. So napakaganda ito para sa summer, itong magbubukas ng medicine doon, kasi kami ay mahirap na hirap mag-access po ng medical assistance po relative to proportion ng number of people accessing the medical health practitioners. So maganda itong, sana po talagang nasa dulo na siya. Ang grabe ng pinagdaanan po ng SSU para lang mapunta ito at mag-grant po sana yung yung pagtatayo po ng medicine na sa school namin. Wow, ang ganda po niyan. Kasi po, kung dito po sa atin, dito po sa NCR, problem po rin yung ganyan, yung medical attention, lalo po sa mga mahihirap. Talagang pagka nagkasakit, parang wala na pong ano. O nga, meron po tayong tinatawag na malasakit center. Pero sa dami po talaga ng mga mahihirap na tao na kailangan i-service po. Hindi po yun. Das palawakin pa. So, napakaganda po niyang proyekto niyo. Ano na po, nasa ano na po siyang stage po? Ano na siya, actually, nakakuha na po tayo ng faculty, yung mga magtuturo po, at saka sa ngayon, wino-work out pa yung ibang facilities, kasi for now, I think meron lang silang isang building yata na inano lang muna, parang renovate lang. Or ano lang muna sa para at least maumpisahan na siya. Para maka-umpisa na po. Maraming salamat din po dun sa tumulong pala. Yan dun lagi sa tumulong na matuloy ang medical school ng Samar State University. Ayun. So ma'am, sa ngayon po, sabi niyo nga, inuumpisan pa lang, malapit na. So sa ngayon po, paano po ang sitwasyon po ngayon ng mga medical services doon po sa inyong lugar? Katulad ng na-mention mo po, ma'am, we have Malasakit Center. Opo, in Catbalogan we have. I think sa ibang cities din po, I think sa Calbayog City and Borongan City, we also have. Kasi yung Samar is composed of 3 provinces po, ma'am. So yun. Mayroon naman sila, kaya lang din po, ma'am, sabi nga natin, yung ratio sa dami ng medical practitioners doon sa siniserve nilang patients ay challenging talaga. At isang challenge, of course, alam mo yung Samar, we are one of the poorest province. So, meaning to say, yung may mga sakit sa amin is hirap talaga. So, wala na sila, I mean, capacity to pay on their own. Even medicines, they are very reliant to the government services because nga, wala nga po sila. Diba? So, with this, hopefully, we will be maraming mag-graduate na taga sa amin, at we hope na because taga sa amin sila, yung puso nila is to serve back. To serve back Samar also. Yung mga constituents din po ng Samar. Hopefully, mapa-improve po yung kanilang health conditions po namin. Kasi, syempre, pag challenging na ang health mo, ang production mo as a person, nakukompromise din po yan. Kung may sakit ka na, syempre, hindi ka na rin makaka-payback ng makakapaghanap buhay ng maganda because of your illness. So, ang ganda po ng priority niyo sa ngayon. Ano po? Yan, isa lang po yan. Isa tinatalakay namin sa mga programa po nila Mama, no? Kasi ito nga pong nabanggit ni Ma'am, ito po yung sa Research Center for Culture. Pag pinag-usapan niya, naku po, alam ko marami ito, Ma'am. So, sa Research Center po niyo ngayon, sa ngayon po, bukod sa nabanggit niyo na ito, binibigyan na ng atensyon yung medical, tungkol naman po sa livelihood. Yes. You know, yung Samar, hindi katulad din siya ng ibang provinces wherein most of our constituents po ay yung mga taga-Samar, lumalabas din po sila as OFW. Ayun. Why so? Because, you know,
sa amin, unlike ibang regions, they have industries. May mga manufacturing companies sila na nai-enjoy. Halimbawa, but sa summer po, napakaliit lang po ang chances of getting employed because we rely mostly from the government. Kung ano ang naibibigay na opening ng government, yun lang nakakapasok sila. Kasi wala kaming mga industries, walang no manufacturing activities is happening in summer. Except of course yung masasabi nating extraction ng tawag nito, extraction of natural resources, which is not actually an employment generation, di ba? Kasi nakakontrata lang sila pupunta sila, kukuha lang ng mga resources namin, ganun lang. Pero yung mga taga-Samar mismo, wala kaming hanap buhay. Except sa government na binibigay ng, halimbawa ng LGU may hiring, yung SSU may hiring, iilan yung mga national agencies na may hiring, no? So, marami din yung lumalabas sa amin as OFW. Ito naman din ang ginagawa po ng office namin po. Naggagawa kami ng mga skills training. Ayun. Opo. Kung anong livelihood ang gusto nilang pasukan. And also, we are not only teaching them the skills that they wanted from us, no, kung gusto nilang ganito. What the primary and the basic importance siguro is to handle money. Ayan. Ano ba ang mindset mo pagdating sa pera? Ito minsan kasi napakahalaga ito. Diba? Alam nyo ba mga kababayan, napakahalaga nito, especially sa OFW. Yes. Kasi yung money nyo, pinapadala nyo, pinaghirapan nyo yan, pinapadala sa pamilya nyo. Kailangan yung mindset, yung nagpapadala at yung sa pinapadalhan, napaka-critical po ng mindset relative to money, handling po ng money natin, ng pera natin po. Kasi alam natin maraming OFW na at the end of the day, for so many years staying abroad, pagbalik, bumabalik din tayo sa kahirapan. Yes, Opo. that's true. Yun po ang iwasan po natin. Opo. So, yun, nagkakandak kami ng mga financial literacy training. Ayun. So, to educate them na ang pera pinaghihirapan yan, hindi yan tubig na umaagos basta. Yes. At kailangan natin i-earn yun para siya makuha natin. So, yun po ang ginagawa namin. So, we have a very good tie-up with one of the local government unit, which is actually the municipality of Baranas. No, we catered a lot of, it's actually a ladderized training relative to financial literacy. And next year, hopefully, we will go na sa project-based management na siya. Kumbaga, tapos na yung financial literacy, now you are prepared to engage na in business na talaga. Ito sila mga entrepreneurs na po sila. Opo. Sa ngayon, they're actually engaged, pero ang dami nilang aha moment doon sa mga trainings. Kasi we are not trained to invest money. We are not trained to invest in insurances. Because sabi nga natin, nagsasara yan, wala yan, mahirap. Pero mind you, nung mamatay yung husband ko, sad to say, yan ang naging protection sa akin, sa mga anak namin. So sinasabi, kaya nga napaka-importante po yung mindset, no? Kasi akala natin nga, for now, okay tayo. Pero yun nga, nung mawala yung husband ko, hindi ko alam na may may pera para sa mga anak ko. So yun, doon pinaghandaan. Hindi ko alam na may nakatago para sa amin na inano niya. So yung iba kasi they have a negative mindset in terms of insurances. Hindi yan maganda para sa akin, no? Hindi yan maganda. We should be open, but of course we should be very tawag nito, mag-isip at alamin yung pinapasukan nating insurance company. Hindi po lahat ng insurance
company manluloko po. Hindi po yun. Kasi yung iba sinasabi, ay, linalahat. I mean, generalize. Hindi po tama yan. So, kasi ang alam natin na ang mga big people, they are actually making their money, earning their money by investing their money. Yes. Hindi yan tinatago. They are making their money work for them. Na alam nyo, yung pera nila, pinapagtrabaho nila para sa kanila. Ayun. Taliwas tayo. Yung pera natin, tinatago natin. Tapos tayo yung nagtatrabaho para sa pera. Which is, hindi siya tama. So, those are the things na kailangan buksan natin. Kasi yun nga, kaya nga sinasabi namin, Research Center for Culture. Paano napasok yung kultura? Kasi kultura ng Samar, I hope sa ibang region. Baka sabihin natin kultura ng Pilipino. Oo, may kultura kaming sa amin. Mahilig kami ng mga fiesta. Ayan, ma'am, talaga ma'am Pilipino. Ano po yan? Yung ganun. Tradition. Well, we do not discount the celebration of fiestas. Alam natin, it is our manifestation of our faith. Hindi natin question yan. We even advocate, but spending lavishly during fiesta is a question mark. Kung hindi naman din kaya, di wag nang magyabang, di ba? Pwede naman tayo lang. Bato-bato sa langit, marami pong tinamaan dyan. Tayo, let's be humble and celebrate it in a religious way without not much exaggerating that we are this people. Sa totoo lang po, ma'am, tama kayo dyan kasi marami tayong makilala na wala na nga, mahirap na ano. Pero pagdating ng pesta, pinangungutang pa o yung mga ma-enjoy lang. That's a Filipino way of life. Yes. Which we need, yun na sabi natin, is a choice din, di ba? Di po ba? Yes. Kasi if we keep on pretending that we have this much, pagdating ng huli, ikaw pa rin yung talo. Di po ba? So, yes. So, ang ganda po talaga ng tinatalakay natin, lalo na po sa mga OFW. Yung unang binanggit ni ma'am, yung sinasabi ni ma'am na yung nagpapadala at doon sa pinadadalaan. Talaga pong maraming case, ako po OFW po ako. So many years in Dubai. So, nung time na lang doon ako, talagang nag-ipon ako talaga. Meron akong goal na magkaroon ng sariling bahay lupa. Nakaano sa isip yan. Yun, tama si ma'am na yung pinapadalan, mas importante na siya ang matuto nung binabanggit yung literacy, yung financial literacy. Kasi tama kayo, may mga OFW po na umuwi, na pag-uwi, walang kasi hindi po nag-ipon yung kanya pong pinapadalan. Basta talagang lahat ng luho, kala nila namumulot lang ng pera. So ito ma'am, speaking of ating po mga OFW po, nabanggit niyo po kanina, meron pong mga miyembro kayo na naging successful na po sila, mga dati rin po silang mga overseas Philippine workers, pero sabi niyo nga po, napasok dyan po sa inyong organisasyon. Ano po ba yun? Ano po yung kanyang sitwasyon po? Opo, ganito po kasi yun. Yung school po, yung Samar State University, we have what we call community service po. At normally po, yung ina-assess ng community service na yan, tinutulungan po namin, we tie up with the municipal mayor, o kaya doon sa city, and we work together. Ganon po ang nagiging niyan. But we do not discount yung mga organizations na lumapit din po, asking our assistance po. So, minsan sumusulat sila, ma'am, kailangan namin yung ganito, or pumupunta sa office, yung ganyan. And then, of course, during planning ng Samar State University, we present our projects or programs relative to the assistance that is being sought from us. No? So, sa ngayon po, we have a very good tie-up po with the municipality of Paranas kay Attorney Eunice Babalcon po. At maraming tinutulungan po na mga organizations. At isa na po doon yung calamansi producers po na tinatawag natin. I think we have members na OFW. At saka isa pa nga yata, I think, if I'm not mistaken, is the president na sa ngayon.
doon nga sa calamansi production na yan. Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng calamansi juice in a bottle. Yes. And then they also have the concentrated one na nilalagay din po sa plastic. Yun po. At napagtanto niya na pwede naman po pala kumita dito sa Pilipinas. Sabing ganon. Well, maganda at tama naman po. Pwede nga po tayong kumita dito sa Pilipinas. Kailangan lang natin ang tamang skill kung paano yun. Which is, yun po ang pumapasok doon po yung Samar State University. Pag-train sa kanila, sa financial side ng organization, paano hahawakan yung pera nila, paano sila mag-engage into business, kasi entrepreneur na sila ngayon, ano yung mga konsepto, mga business models sa ngayon, which is yung makabago na. Kasi, of course, because of the technology nowadays, no, nagbabari na yung mga business models natin, nag-iiba-iba na siya. So, yun po ang tinuturo namin sa kanila, proper handling, of course, ng product, yung mga tinatawag nating good practices naman sa production, and then also the tawag nito, yung tamang labeling of the products. Yung mga ganong tipo. Yan yung mga trabaho ng ano po yan, yung sa research ninyo, no? Tsaka po yung ating pong Department of Science and Technology. Yes, actually yung DTI is also doing it, no? So, mga partners po natin sila sa kanya. But yung we're very strong at this moment nga doon sa financial literacy. Kasi yun ang kakulangan yata na ibibigay sa kanila, yung financial literacy. Doon nga nila nasabi na akala namin alam na namin, pero ang dami pa palang dapat alamin, yung mga ganyang usapin po. So another one is also an OFW. Ang ginawa niya, nag-ano na siya ngayon, nagiging contract grower na siya ng masag, at saka, I hope you know masag. That's crab. Crab siya. Masag is crab. Crab at saka yung shrimp, yung pasayan po. Kasi sa amin po, marami pong mga nagro-grow na mga pasayan at saka masag. But so, ano siya, Mama, it's easy for us to remember the massage because in Filipino, yung masag po is alimasag. Yes. Alisin lang po namin yung ali, yun na yun. Yes. Okay, yan. Dalawa na yung words natin na natutunan, ha? Yes, ma'am. So, itong masag na to, isa din pong distress OFW. Opo. Actually, nauwi siya because of COVID. No? So, napakaganda po niyan. Yung mga nanonood sa atin, lalo na po yung mga... Nauwi siya because of COVID. Yun, marami po. Hindi na siya nakabalik, no? Because of the restriction. So, ang nangyari, because nandun na lang siya sa lugar na yun, nakita niya yung potential nga ng hanap buhay na ganon, no? Yung nag-i-invest doon sa crab at saka doon sa shrimp. So, yun ang niya, sabi niya, Ma'am, may pera dito, sabi niya sa akin. Sabi ko, kasi yung iba, yun ang kagandahan sana, na yung pera natin, when we spend our money, hindi lang siya gastos. You know, investment siya. Halimbawa, yung anak mo, pinapag-aral mo, it's a form of investment. Yes. Pero kung fiesta, gastos yan walang return. Magarbong birthday. Tama lang yun. Of course, sabi ko nga, walang masama doon because it's our manifestation of our love for God, but doing it in a very extravagant way, at saka yung pumapasok na yung pride doon, hindi na siguro maganda yon. Kasi sabi ko nga, at the end, you will be the loser. Hindi po yung mga bisita ang nagiging loser po. Tayo po yung nag-spend so much, nangutang at saka everything. Tayo po yung loser. After that, ando na yung yan po. Ando na yung lungkot, yung pagbabayad. Okay, ma'am. Ayan, ang dami na po nating natutunan kay ma'am. Lalo na po yung
mga kababayan natin na nandito sa ating bansa, yung mga, yun nga, nakauwi dahil sa COVID, mga distressed OFW. Ma'am, in case po na mayroong nanonood sa atin na taga sa inyo, saan po ba sila pwedeng lumapit para matutunan yung sasabi niyo mga skill na training? Opo. Yes, ma'am. Pwede po kayong magpunta ng Samar State University and then you can just approach, ask for Maria Ruby M. Parocho, yours truly, Yes. The Center for Culture and Social Issues po. So yun po. And we have other centers also who could help us in helping you kung anong mga pwede nating magawang paraan para po kayo may mga matutunan pa na kayang maibigay po sa naman ng school sa inyo po. Kasi of course we cannot do 100% everything naman po. So there are schools that are good in, or say for example, ang kailangan naman is expertise on another field, baka hindi sa aming school yun. Oo, at least kung meron mang ganun, pwede nyo na lang siguro silang i-recommenda o i-connect. Yeah, sure. Ayun. Ma'am, baka meron pa po meron po pa kayong gustong iparating na hindi ko po natanong. Okay. So, alam ko ang hirap siguro. Ako isang nanay din. No? Ang hirap ng magtatrabaho ka na malayo sa pamilya. Yun yung ang hugot ko. No? At saka alam din natin na ang laki ng tulong niyo po sa government natin because of your remittances. And with that alone, sa dalawang bagay pa lang niya na yan, para sa akin, you are a hero na po kayo. Hero po kayo ng Pilipinas. At maraming salamat po sa inyo. But then again, ito nga po lang ang masasabi ko. Kasi alam natin na sometimes ang connotation when you work abroad na masyado ng maraming pera. Yun ang connotation dito sa Pilipinas eh. Pag sinabi, ay nagtatrabaho yan sa abroad, ay may pera yan, yung ganyan. Dollars yan. Dollars yan. With that, sometimes itong tayo, we live up sa perception na yan. Minsan, hindi siya maganda kasi we pretend to have, which at sometimes hindi naman talaga ganun kadali yung pera. Kaya napaka-importante po, ang masasabi ko lang, napaka-importante yung mindset in handling money. So yung spending your money in the right direction, in the right way na paggasto ng pera. Iwasan yung maggasto ng pera na walang return. Yun lang po. Kasi, then again, sasabihin ko, hindi sila ang loser. Kayo po na nagpakahirap, kayo ang nagiging loser at kayo ang nagiging biktima doon. Siguro tamang pangangaral sa mga anak, tamang pagpapaintindi sa pamilya, na ito lang ang kaya nating maitulong sa kanila. Hindi mo akuin lahat ang buong mundo. Opo, kasi nangyari din sa amin yan, sa family namin yan. Opo, so wag mong akuin lahat at be humble lang na ito lang yung kaya. Ayan. Okay ma'am, bago po tayo pansamantalang paalam ma'am, ang inyo pong inspirational message para po sa ating mga sundalo na nakikipaglaban. Yes, ang hello po mga kasundaluhan natin. Magandang hapon din po sa inyo. Ang masasabi ko po is, of course, you are a hero. Sabi nga ni Doc, I understand because you are our protector. Opo, with the issue now with China. Opo. But really is, alam namin yung summer is one of the red areas po. At ako naranasan ko rin po kasi inuwan ng my research po. Pumunta ako sa Jeddah area. Nagtataka ako, bakit paglalabas ko ng bahay, parang nakita ko yung tao na ito, hindi ko matandaan kung saan. Excuse me. Yun pala, yun yung area na wherein I conducted my research. Opo. At natakot ako kasi for ilang weeks din sila
Siguro it's because I am the first one to enter that area to conduct research. Yes. Kasi pumapasok ako sa mga bukid, sir. Opo. At saka, at saka yun, there is a fear in me na sabi ko, ako nagre-research lang ako, baka mamaya. Pero ano po, sa ngayon po? Sa ngayon po naman, ang kagandahan is the respect of the people. Ayun. Pag respetado ka sa isang lugar, hindi ka nagpapakita ng kabulastugan. Talagang ire-respeto ka nila. Yes, Kaya I gained that respect in going to the interior areas. Kasi nakikita nila kung saan ako tumatayo. Alam nila kung saan. At hindi na, what I'm saying is not, of course, I'm not with them, of course. Pinapalabas ko kung anong mga hinaing. Opo, kung anong mga hinaing. At yun nga po ang sinasabi ko, yung respect lang. We have this Pag-Aradman Hakaumhan. It's a project, it's a farm, educational farm in the site mismo. Sa area mismo. Kasi alam natin hindi sila napupuntahan ng government. Hindi sila, at they will be a farmer for life. Yes, at sabi they need farmers. Oo, kasi sabi ko sa kanila, ano mo naman ang plano nyo? Panghabang buhay ba kayo na farmer? Opo ma'am, wala na, hindi na kami mag-aaral sa edad namin na ito. Tsaka ang layo, no, wala kaming capacity, no, para mag-aral sa ano. Okay, so what project are we going to? Since you are a farmer, then we will educate you the proper way of farming. Okay, so solve naman. Gusto naman nilang ganon. So yun po, natulungan natin sila na tamang pamamaraan po ng, kasi ang akala nila, alam na nila. Kasi nga sa kultura, di ba? Sabi na, ay hindi na namin kailangan yan, ma'am. Kasi we have been a farmer for life na. Okay, since you are a farmer for life, then you need to know the new technologies in farming. Yes. Kasi hindi na uobra yung mga yung mga dati na naghihila-hila ng kalabaw. Yes. Kaya yung yield hindi nag-i-increase. Kasi you are encountering the same problem as before. Yes. Yan ang isang kasagutan sa mga problema natin usually because of poverty. Yes po, ma'am, yung mga sundalo katulad din, parang katulad din ng OFW, ma'am. Bakit nasabi ko yan? All around din sila. Iniiwan nyo rin yung pamilya nyo. Alam ko yan kasi yung isang kasama ko is ang asawa ay sundalo. Most of the time wala yung asawa niya. Mag-isa siya sa kanyang anak. Pag-aaral niya ng mga anak niya. So, napakahirap po ng kalagayan nyo at syempre mobile po kayo, palipat-lipat kayo. Yes. Ang hirap ng buhay na tinahak nyo, but yun nga, because of your love for country, saludo po kami sa inyo po. Ayan. Po, at saka best regard at huwag papabayaan yung health at saka yun po. At manalangin pala. Manalangin. Opo, manalangin. Ayan, ako, palakpakan po natin si ma'am. Ayan, sa ating pong program, may palakpak po. So, thank you so much, Ma'am Maria Ruby. Ma'am, ano po ang tawag sa inyo? Ruby po. Ruby po si ma'am. Ayan, narinig nyo, ang ganda po ng aming tinalakay para sa mga OFW. Inspired po kayo sa mga pinahayag po ni ma'am. Hindi po habang buhay kayo ay nasa ibang bansa at hindi rin habang buhay distressed OFW kayo. Yes. Yan ang pangit na naririnig ko na dati OFW, gugutom na ganyan. Hindi po, may pag-asa po. Ayan po si ma'am. Sa mga dun, sa kanilang lugar, yung po kanilang binanggit ni ma'am, doon po kayo pumunta. Yan. Ma'am, sana po hindi ito ang una tuloy nating pag-uusap. Yes po, ma'am. Marami pa po tayong mga oras para po si ma'am ay maging panauhin. Pag meron po sila mga bagong proyekto, may mga successful project or successful story na ating mga kabayan, welcome po kayo dito, ma'am. Opo, salamat po. Okay, ayan po, pansamantala muna po tayo magpapaalam. At syempre po, muli tayo magbabalik para sa ating final program, final show para po sa ating mga kabayan. Thank you so much, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Nice meeting you. Salamat po.